Na, kasi hindi naman, paano siya makakanak? Hindi naman siya nagsishare. Wala siya inaalaga. Hindi siya nag-kumahayo. Hindi siya nag-evangelize. So talagang wala. Naging. So yun ang ayaw ngayon ng mga ibang Kristiyano. Gusto nila grace lang talaga. Basta pumunta ako sa langit. Simple grace. Yun ang masyadong makasarili. Wala silang great mandate. Wala silang great commission. So ngayong gabi, kung pag-aaral na to, bibigyan ko lang kayo ng awareness na, hey, we have to live this life. Yes, ligtas ka, good. So, alam ganun eh. Anong kontento ka na ba? Ganyan na lang ba aasahan naman siya? Kasi ngayon kasi, ang Kristyanismo ngayon, yung maligtas, makapunta ng simbahan. Yun ang brand of Christianity ngayon. Yung makapunta ng simbahan. Kaya nga usapan ngayon, nagsimba ka ba? Yan lang naman eh. Pag nag-awat kumanta ka ba? Nagbigay ka ng okay? Okay. Yun na yung tanong apex, ika na. Ultimate, dulo na siya. Wala na yung, may dinidesire ka. Wala na. Hindi, trabaho na yan. Parang gano'n pa nangyayari. Kung ako ng pastor yan, yun ang mindset ngayon. Kaya nga pag nag-akay ka sa simbahan, kung nag-akay siya, parang naninibago tayo. Ganyan lang pag nag-akay ka parang. Kasi hindi naman siya normal. Yun ang problema ngayon. At kontento lang nga tayo. Parang katoliko na naman yun. Simbawi. Ganyan ang nangyayari. Yan talaga ang system. And which is a great obstacle sa tinatawag natin, Great Commission of Jesus Christ. Ano ang Great Commission of Jesus Christ? Go and make disciples of all nations. Pero hindi na yan nangyayari. Hindi na yan ang tawag dyan landscape. Hindi na yan ang landscape ng church namin. Ang landscape ng church namin, magsimba ka ito sa amin. Magbigay ka sa church ito sa amin. Yun ang pinaka parang sukdulan na batayan ng pagiging mananampalataya. I don't say na mali ang magsimba. Pagsasabi ko, ang pagsisimba kasi 2 hours lang naman yan per week. 168 hours tayo. Anong ginagawa mo sa 166 hours? Doon mo gagawin yung making disciples, sharing the gospel, making disciples. Doon mo gagawin. Pagdating ng linggo, yun ang magandang dinadala mo sa simbahan. So, yan. So, sa training natin ito, unti-unting babaguhin mo yung mga isip. Tataas. Hindi na kayo kontento dun sa attenders. Hindi na kayo kontento dun sa worshipers. Ang titingnan nyo na, disciple makers. Hindi ko sasabi na masama ang kumanta, mas masarap kumanta pag nanganganak. Yun ang aking idea. So, cheap grace pala yung kadalasan nyo. Cheap na cheap ka lang. Kasi puro alwan. Yung kanta, lalo kung nasa cinema ka, sa ng kantahan. Malalaki simbahan, di ba? Parang hotel. May donut pa, may kapita, may nasiat. Tapos marami, masaya. Puro sarili lang. While mga tao sa labas ay nakakahamak. So ngayon, itong training natin po, parang bibigyan kayo ni Lord dito ng burden. Na ini-scratch kayo ni Lord na, bakit na ba parang katoliko na naman kami? Parang simbahan. Okay, ang tawag doon ay cheap grace. So gawin nating expensive grace. Tunay na grace ni Lord na. Yung grace ni Lord na grace talaga siya, pero hindi doon siya natapos. Dapat individually meron tayong ganun. Di ba mga kapatid, halimbawa, ito lagi ko sinasabi sa aking mga training, lahat tayo ay bidi. Halimbawa,
Anong binhi ang alam natin? Binhi ng okra, binhi ng talong, binhi ng mais. Yung isang binhi ng mais, yung isang mais lang na butil, di ba pag itinanim mo yun, dapat dumadami. Isang binhi, isang butil lang, pero magpuproduce ng isa, dalawa na. Pag inano mo siya, marami ka na. So, gusto ni Lord na ganyan tayo. Ay, Ibig sabihin, hindi pwedeng manatiling ikaw lang. Ikaw ay binhi na dapat manganak. Lumaki. Pagtulungan. So, ang gagawa niya rin talagang tayo, individually. So, dapat ikaw ay mag-duplicate. Manganak ka. Magkaroon ka ng bunga. Magkaroon ka, maging ano ka. Fruitful, ika ka. So, eto yung ano. Ang sabi dito, hindi lamang cheap grace ang problema natin. Ang tawag pa na ang isa pang problema natin yung tinatawag na easy believism. Easy believism, ABC nga eh. Accept, believe, and confess. Tapos na, ligtas ka na. Punta ka na sa langit. Parang ang dali ng kaligtasan. Tapos wala man ng madali naman kasi si Kristo lang ang matay para sa atin. Pero parang wala siyang kasamang cross. Sabi nga dito nag-settle tayo sa isang brand of Christianity without a cross. Pag sabing cross, di ba? Sacrifice, sufferings. Yun ang kinalalakihan natin ngayon. So, ginigising tayo ng Lord tonight na, hey, may mali sa inyong simbahan, sa inyong grupo. Sabi dito, in many circles, it would seem that all is necessary is to embrace certain creedal tenets such as justification by faith alone, etc. Ang ibig lang sabihin nito, may mga grupo ngayon yung kagaya ng pinanggalingan ko sa Angeles City nung last 2 Sundays ago. Ang kanilang emphasis naman sa simbahan, doktrina. Basta't magaling ka sa doctrine. Halimbawa, kagaya dito, magaling ka sa justification by faith, sola scriptura, naaral mo yung Old Testament survey. Parang sa kanila, yun na yung sukdulan. Parang, nag-graduate na ako. Pero ang tanong, nanganak ka ba? So, ang hirap kapag ganyan na yung settlement ng ating isip at ng church. Na, ang gusto ko lang sa iyo, maging magaling ka doctrinally. Hindi ko sinasabing mali yun, pero hindi yun ang yung sukdulan. Kahit marami kang alam, kung hindi ka naman manganganak, wala rin silbi. In fact, kaya naman tayo tinuturuan para maging magaling tayong disciple makers. Kasi gagamitin mo yun yung mga kaalaman mo Kasi alam niyo ba, na ang sentro ng discipleship ay knowledge transmission. Ano ibig sabihin ng knowledge? Pero si transmission, pagta-transmit ng knowledge. Ang pagsasalin. So, kailangan mag-aral ng Old Testament survey, ng New Testament survey. Kasi ano isasalin mo? Kasi kung wala kang knowledge, anong ipapasa mo? Magkikwentuhan lang kayo. Mamaya pag-uusapan nyo ang basketball. Kasi wala naman talaga, walang laman walang laman. Ipa. Ang obstacle talaga, actually, ang obstacle ng discipleship ay lack of knowledge. Tanongin mo, bakit hindi ka nagdi-disciple? Hindi ako magulong. Ayan, di ba? Hindi alam kung saan magsisimula. Tsaka pag tinanong siya, mayroon ba talagang hell sa Bible? Oo, saan? Ano bang Greek ng hell? Huwag natin pag-usapan yan. Basta mahal ka ni Lord. Yan ang usapan natin. Mahal ka ni Lord. Kung love na lang pag-usapan natin. Kaya, so paano ka makakapondo ng kaalaman kung ikaw mismo wala ka namang alam talaga Ano ipa. Wala kang Bible study, wala kang CTSN, wala kang New Testament study, wala kang bibliology, wala ka ng lahat.
You think makaka-disciple ka? No way, forget it. Kasi ganito lang yan. Paano ka makakabenta ng lupa? Kung kayo ay nasa sales, sige. Benta mo yung lupa ni Villar. Sige, tapos, saan ba yon? Diyan lang. Ilang square meters? Bahala na kayo. Kasi ako nagbebenta. Magkano per square? Anong sunod value? Modern house. Wala kang naisagot. Ano sabihin sa'yo? Di ikaw eh. Ganun din sa Panginoon. Kaya nga guys, mahalagang ang pag-aaral. Kasi puhunan niyo yan. Kasi talaga pag wala ka talagang alam, wala kang maipapasa. Baka mamaya ka, ikaw pa ang mahila eh. Kasi pag may karga yan, wala na. Ikaw na disciple. Siya ang nanganak, hindi ikaw. Aba, mga kapatid, even Catholics ngayon, may mga aral-aral na rin sila. Kaya dapat, kung Muslim ang natapat mo, natapatan mo. So, yun. So, ngayon, parang itong ginagawa ko ngayon ay parang pagtitibag ng mga strongholds. Yung idea na, discipleship sa pastor lang yan. Gibain na natin yan. Hindi yan pwede. Actually, obligasyon natin itong manganak. Hindi pwede. Hindi pwedeng pastor lang. Pero sa totoo lang, mga kapatid, tingnan niyo itong paliwanag. Sa Israel, ang nanganganak, hindi naman ang pastor. Kundi ang mga tupa. Anong idea? Halimbawa, nag-aalaga ako ng tupa. Yung literal na tupa ha? Sino nanganganak? Ako o sila? Yung tupa. Halimbawa, nag-aalaga ako ng kambing. Sino nanganganak? Ako o sila? Kambing, di ba? So, same principle. Mali pa na. Ang ating trabaho ng pastor yan. Ay, kulang ka lang ng paliwanag. Meron kaming alam na hindi mo alam. Pag binanata mo na ng ganyan, ano? Hindi na pala ang pastor na nanganganak, tupa. Sila dumadami. Right? So, gagawin natin dito, tuturuan natin itong mga tupa. Maliban na lang kung kayo ay kambing. Hindi na mahirap. Siyempre, kambing din na natin. So, wag na nating i-embrace, dinidistro ka natin ngayon yung mga wrong concept natin. Kagaya ng cheap grace, easy believism. Ang discipleship pala ay spiritual formation. Ayan, marami-rami na ako na ipapasok sa inyo. Pangapat yung idea na ang discipleship, mga kapatid, ay based on knowledge transmission. Kaya nga, aaral kayo. Kasi, kahit may kausapin ka, kung wala kang ipapasa, hindi, doesn't work. Hindi ganun po sa akin. Kaya, kahit may edad na tayo, aral pa rin tayo kasi mamaya pag may dinidisciple ka, hindi ka makasagot. Palagi lang, sorry may I go out. Lagi may I go out ka. Kasi kapus ka. Halimbawa, yung apokripa, alam niyo bang ipaglaban yun? Yung apokripa ng Katoliko, kaya niyo bang labanan yung apokripa nila? Dapat nakakawan niyo yun. Kasi target natin, Catholic. Ang mga Catholic, they believe in apokripa. Ano ba yan? So pagkapos ka talaga, magiging sagabal yan sa inyong fruitfulness at saka effectiveness. Dali lang natin sa concept ng pagbibenta ka ng lupa. Pag wala ka talagang knowledge sa produkto mo, forget. Huwag ka na magbenta. Hindi ka makakabenta. Gets siya mga kapatid? Gets siya po? Ay. Gets mo? Gets mo? Okay. So, ang buhay Kristiyano, hindi ito passive. Hindi pwedeng passive. Talagang dapat kang mag-disciple. Dahil utos nga yan. Great Commission. Pero bago mo magawa yan, madaming prerequisites. Nag-aral ka mabuti. Kasi anong gagawin mo sa discipleship? Nung linggo nga nasa pagkatapos ko mag-preach sa Lakeview, di small group na kami. Napadaan ako doon sa isang small group, pinag-uusapan, basketball? Totoo yan! Bakit ko tingnan nyo? Sandali mga kapatid, may nadaanan ako. Imiikot-ikot ako Kasi tinitingnan ko yung small groups namin nakikinig ako. May nadaanan ako, basketball, pinag-uusapan. In-announce ko tuloy, hoy!
Ang pinag-uusapan dito sa ating small group ay tatlo. Anong natulungan mo? Anong talata ang pumasok sa puso mo? At paano mo i-apply sa buhay mo? Bakit basketball? Ayun. Inano ko talaga sila. Kasi reflection time eh. So, sa ating simbahan, kung talagang gusto nyo ng simbahan natin dito ay maging kakaiba. Kasi ang mga simbahan ngayon, iba na ang ginagawa. Sabi nga, itong Great Commission na pinag-aaralan natin sa ibang simbahan, ang tawag na po dito ay Great Commission. Ano nyo bang ibig sabihin ng commission? Great Commission at saka Great Commission. From the word commit, committed, tinanggal na, nawala na. Great Commission. Kasi, di ba, umiikot-ikot ako ngayon sa mga churches, sa Pila Laguna, Los Angeles, ngayon gala ko ng Parañaque. Iisa ang sakit ng mga churches. Hindi sila nanganganak. Bakit hindi sila nanganganak? Wala ka nagdi-disciple. Paano ka manganganak kung hindi ka naman nagdi-disciple? Yung iba gusto mag-disciple, wala namang alam. So wala ding may buga. Oh. Sa halip na makakonvert, baka siya pang mahila. Kasi so yun ang problem. Maraming. So, kung discipleship ang ating topic at dapat nating maging concentrated sa simbahan, abay marami pala itong maraming mga associated na mga dapat nating gagawin. Okay? So, sana ang tanggapin natin Christianity, yung Christianity na may kasamang cross o sakripisyo. Kasi, to be honest, mahirap mag-disciple. Kasi ano ba target natin sa discipleship? Wala nang nakarecord? Ano? Yung kanina, what is discipleship? Knowledge transmission. Hindi. Spiritual formation. Knowledge. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nandiyan dyan na at meron kang i-disciple, ay puro katoliko yan. Puro iba dyan, Iglesia ni Cristo. Iba dyan, El Shaddai. Isipin mo yung kakausapin mo, ang target mo ay spiritual formation. It will take you a year or 2 or 3. Ganun. Kasi ang dami mong bubunutin. Ang dami mong bubunutin ng mga naipunla na dyan ng katoliko, ng mga nakita niya, mga nakanood niya. Lahat yan, hihimayin mo yan. Gets nyo, mga kapatid? Gano'ng kabigat yung pinapagawa sa atin ni Lord? Alam mo ba ito sinasabi mo sa atin? Spiritual formation. Hindi ito yung dadali sa simbahan ha, kasi lang ating wrong notion eh. Ini-invite mo sa church. Sa Lakeview, ibang sinasabi ko, huwag yung munang dali sa simbahan. Saka na. Hindi yung ang unang-una. Tayo kasi ang ginagawa, i-invite kita sa simbahan. Pero kung wala ding tututok, wala talagang mag-design. Wala din yan. Kasi makikinig lang yan. Eh syempre, zero balance pa yan. Wala nga yan halos laman. Tapos ang turo natin sa panalalim na kailangan dito mag-EBS muna to. EBS 1, EBS 2, idol to idol na po totoo. Tapos ang context ng discipleship ay talagang relational discipleship. Mutual accountability. Kasi kung hindi ganun, ay hindi talaga ang aking ang aking pinapasa kayong idea, discipleship tayo through small groups. I believe lahat ay naniniwala sa discipleship. Ang problema natin, kulang tayo ng sistema. So, ang naisip nating sistema is through this, mag-disciple tayo through small groups. Kapag sabing small groups, ito yung kabaligtaran ng crowd. Kasi ngayon, gusto natin maraming tao. Pero dito sa tinuturo ng libro na to, ayaw niya ng crowd. Ang gusto niya, 3 or 4 lang. Because number matters in making disciples. And what is discipleship? Spiritual formation. Ang discipleship, hindi yung babagawin mo kanyang ugali. Kasi pagka ganyang ugali lang, ipasok mo na sa konsilyo. Kasi sa konsilyo, yung target, behavioral. Bigyan mo na lang siya ng psychologist. Kaya lang hindi kasi gano'n eh. Ang spiritual formation, spiritual ang babakbakan mo talaga. Yung relasyon niya sa Panginoon, yung ayaw ni Lord sa kanya, yung kasalanan ng ma-deal sa kanya, ang kasalanan ay kabuhian niya.
nga spiritual formation. Kasi minsan nakakala natin, ang discipleship is more on behavioral changes or transformation. Kung pagbabago lang ng ugali, pagiging magalang, pagtitipid, hindi po yan. Yan ay outcome ng isang malalim na spiritual formation. Papasok na lang yan. Ang pinakamahalaga, ma-forma mo yung kanyang spiritual na kaisipan. Si Lord, kasalanan, ayaw ni Lord, tanggapin mo siya, magpasakot ka sa kanya. Talagang i-reforma mo siya. Magiging follower siya ni Jesus Christ. Kaya that's the hardest. Kaya yung nag-invite ka lang dyan, nasa lubong mo, invite mo dito kasi may kainan, may concert, wala yan. Superficial ng tao dito. Kasi ako, kung protehin mo sa tao, mga kapatid, yung kanyang spiritual na kalagayan, yung na siya patay, sarap, isipin mo yung patay. Kung ang target mo dyan ay behavioral changes na, wala. Babait lang yan, pero punta pa rin yan sa impyerno. Get you? Okay. Hanggang doon lang muna ako. Hingi muna ako ng feedback. Okay, bro. Anong na-gets mo? Sure lang. Anything. Hindi, yung nag-gets mo lang ngayon. But, naiksi lang kasi lahat tatanong mo. Ano yung impression sa aking opening na to? Anong impression na nakikita? Noong una kasi pag-anong ko sa church, kasi mga parang pag natin po ako, unang pupunta sa isip ko, Savior, sa ganun. Pero may mahalagang, sige, sabi, ano na nandiyo po si Jesus, way natin para makapulong tayo sa langit. Pero di mo pala dapat yung matapos sa mission. Isa. Kailangan ko talaga make the disciple, at sana, ay ano lang po, magabaan. Huwag muna tayong manatiling ba o kailangan po natin anak. Sige, good bro. Thank you, man. Bro, anong nag-gets mo? Yung nga po, yung system ko na yun, yung discipleship, siyempre una ko sa akin yung spiritual formation. So pag sinabing spiritual formation, kailangan po talaga meron kang deep knowledge about Christ, about sa ano ba yung meaning ng pag-save sa iyo, yung ba sabi nga doon, di ba? Yung sabi nga po kanina, cheap grace. Kaya ngayon, Kanta-kanta lang. i-emphasize mo sa kanila kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng pagkakalit sa iyo ng Panginoon. Yeah. Kung natatapos lang ba yun sa kanyang bagay o kailangan meron kang mas malalim na gagawin sa Panginoon. Kaya ako yung sinasabi nga po na may disciple. So para po sa akin, Okay. Ganito mga kapatid, kinakailangan maintindihan natin yung unawa ni Lord. Isipin nyo, sino ang babalikan ni Lord? Building ba? Hindi. Tao. Kanino siya namatay? Sa building ba? Tao. Kahit, nung nasa lupa si Yeso Cristo, kahit isang busati, wala siya. Makikita mo ang kanyang value system. Pero ngayon, pagandahan, pagarbuhan, hotel, pinagmamalaki na, malamig sa amin. So, ano sabihin? Marami kami. So, saan ba galing yan? I mean, ang ganda ng gitara namin. So, kasi yun ang nabubuo ng na set of Christianity, puro material na bagay. Kung pagandahan ng simbahan, dito na ako sa INC. Di ba? Kung yun lang ang pamantayan o kaya katoliko. O pumunta ka dyan sa may Ayala, ang gaganda ng, kung ang batayan lang, ayan talaga. Hindi yan Pero look at Jesus Christ, your master, my master. Kahit isang gusali, wala siyang, ang kanyang concentration, namatay siya sa tao. Tapos yung kanyang mga tinawag, sabi, from now on you will become what? Fishers of men. Tao talaga ang kanyang concentration. So tayo dapat gano'n yun. Kaya dapat, lagi, bilang kayo ay mga agent ni Jesus Christ, magkanya-kanya na tayo na meron tayo hinuhuli. Sabi nga go! Make disciples. Yung kaibigan mo si hindi ko kaibigan. Yung kaibigan ni tatay, hindi ko kaibigan. Yung kaibigan niya, hindi ko kaibigan. So lahat tayo may prospects tayo.
kung ganyan ang magiging kalakaran o landscape ng simbahan natin, we will go. Definitely. Kahit wala kayong, kasi ano yan eh, kasi pagka meron kang talagang dinidisciple, tutok yan eh. Isipin mo, ipoporma mo yung spiritual niyang tayo, gaano kabigat yun. Halimbawa, anong paniniwala niya kay Jesus Christ? Anong paniniwala niya sa Bible? Ano paniniwala niya sa second coming? Ano paniniwala niya sa prayer? Lahat yan magagaling sa iyong turo. Talagang ipoporma mo siya. Ha? Puro Yes. Bible talaga, Bible knowledge. Transmission, ipapasa mo yung mga natutunan mo eh. Kaya kung wala ka natutunan, wala talaga. Kaya nga sa aming pagtingin, bakit maraming hindi nanganganak? Isa yan sa mga lack of knowledge. Kasi pag mahina ka, ikaw pa madadala. Tapos isa pa, minsan, may mga nagdi-disciple naman, iba rin ang style, iba rin ang pinapasa. So, ito na tayo, nandito na tayo. I think tayong lahat ay responsible. At dapat, ako nandito lang para bigyan kayo ng kamalayan, awareness. Ganun pala, ganyan pala, ganyan pala. Alam ko, ready na kayong lahat. Kinakailangan lang na mabigyan ng talaga ng knowledge, motivation, may kulang sa amin. Kasi kung ganito lang mangyayari sa atin, parang Sunday goers na. Alam mo mga churches ngayon, alam niyo ang target? Worshippers, not disciple makers. Come and worship with us. Ang ibig sabihin nun, kantahan, maingay, sayawan, worship. Pero tanong, are they making disciples? No. Kasi ang target ng simbahan, worshippers. Ang sabi ko naman, may mas mataas akong paliwanag dyan. Mas masarap mag-worship pag nanganganak ka. Pero kung kanta ka ng kanta, baog ka naman. Ano kinakanta mo? Kulang. Hindi ka, parang negosyo mo, ang negosyo mo hindi lumanago. O kaya nag-asawa ka, hindi ka nanganganak. O kaya nagsimula ka ng sari-sari store, 5 years na sari-sari store pa rin. We have to grow. Dapat meron tayong multiplication mindset. So yun po, mga kapatid, importante itong pinag-uusapan natin. Kasi mahirap masanay tayo dun sa cheap grace. Save na ako. So, natapos ka na ba doon? Sabi ng John 15:16, you did not choose me, I chose you to bear fruits. Fruits that will last. Discipleship yun. Hindi nyo ako pinili, ako pumili sa inyo para manganak, and fruits that will last. Kasi dinisciple mo siya. Okay. So gusto ko lang na tayong lahat ay para maging masaya. Kasi iba talaga pag may anak. Meron kang akay yun sa pamilya. Alam niyo minsan, sa elderly kung nandun ka, biglang parang ako bilang tatay, bigla ako nagalit sa church. Sabi ko, ilan tayo dito? 120. Naghahanap ako ng bagong mukha. Puro luma ito. Ikot ako. Ibig sabihin, walang 120 tayo dito. Kahit isa, walang maghihintay. Hindi ako masaya na marami tayo dito, pero same old faces. Ibig sabihin, walang nagtatrabaho. Ibig sabihin, walang nag-share. Ibig sabihin, walang nag-persuade. Ibig sabihin, walang nag-evangelize. Ibig sabihin, walang nag-invite. Ayoko nang ganito. Kasi ang kaligayahan ko, yung kaligayahan ng Panginoon, go and make disciples. Kahit sabi ko, kahit ang members natin 1,000, pero kung walang nanganganak, hindi pa rin yan. Sukdulan. Dito na ako sa 20 na nanganganak. Gets nyo? 1,000 hindi nanganganak. Hanggang 1,000 na lang kasi hindi nga nanganganak eh. Yung 20, pag nanganak yan, magiging 40. Pag nanganak yung 40, magiging 80. Pag nanganak yung 80, 160. Ilang panahon lang, 1,000 na rin yan. Gets nyo mga kapatid? So yun po yung logic. Tama si Jesus Christ, go and multiply. Hindi additional hindi addition, multiplication.
exponential. Pero ang gagawin natin, talagang tayo. Organic ang gagawin natin. Kasi ito pa ang problema natin. Minsan ang ginagawa ng ibang simbahan, nalalagyan ng karatula. Tapos, welcome, everybody is welcome. Parang yun ang inaasahan nila na o kaya, post sa Facebook, wala yan. Alam niyo, kailangan talaga ng community na hindi Facebook. Ang kailangan ng tao, ng community nyo ay mga taong organic. Yun talagang kakausap. Relational nga eh. Magdi-disciple ka through a relational way. Kamusta ka na? Ayun. Tapos, yan, babahaginan mo siya ng word of God. Magka-transmit ka ng mga natutunan mo. Tuturuan mo siya in a weekly basis. Pag nakatatlong buwan ka dyan, baka pwede na kitang na-invite. Pero may laman na. Tapos pag uwi niya, balik ka muli siya, kinabukasan, kamusta kahapon? Pwede ba tayo mag-aaral muli? Talagang ang intake ng spiritual niya, galing talaga sa iyo. Pinapalago mo siya o pinapakain mo siya at umaasa ka na isang araw magsisisi yan kalapit sa Panginoon at magiging follower ni Jesus Christ. So, hindi ako masyadong bilib doon sa mga Facebook ng invitation. Kasi that is very impersonal. Ang discipleship kasi, personal yan. Magharap tayo, face to face, eyeball to eyeball. Yan ang discipleship. Kita mo siya. Kita ka niya. Hindi robot, hindi AI. Talagang tao ang nakikita ng tao. So, para bang may ibinibenta ka rin dito eh. Pwedeng, yung pag nagbibenta ka, talagang, bili kayo, talagang, nag-promote mo, pinopromote mo, personally, mas effective yun. So, lahat tayo dito ay agent. Sana, sirain na natin yung easy believism, cheap grace. Kaya kasabi dito ni Diane H. Bonhoeffer, chided the church. Parang pinagalitan niyan, church, 2 generations ago. Ano ibig sabihin ng 2 generations ago? Every generation, 40 years. So itong sinabi niya, 80 years ago. Noon pa, 80 years ago. Ano yun? Kung ngayon 2025, atras ka ng 80 years. Mga 20, mga 19, ha? 1930. Mga 1930 o 1940. O yan. So 1940, nagagalit na si Dietrich Bonhoeffer. Pinapagalitan niya na ang church 2 generations ago because we were settling, panatag na tayo sa tinatawag niyang cheap grace. He said, we were practicing a brand of Christianity without a cross. This was easy believism. Noon pa pala itong easy believism na to. Lalo na ngayon. Alam niyo mga churches ngayon, ano ngayon eh, para bang kung saan sikat, doon kayo, kung saan malamig, doon kayo. Ang mga mananampalataya, diba, nag-isod sa atin, lilipat lang yan sa kapatid. Pag nag-isod, lilipat na naman yan. Pero overall, hindi dumadami ang mananampalataya kasi nire-recycle mo lang ang tao eh. Itong ituturo natin, organic, mag-disciple tayo lahat. Tayo ay under the mandate ng Panginoon. Kaya kung halimbawa may yayayain kayo dito na uma-attend na sa ibang, huwag na. Kasi sa overall computation ni Lord, kasama na yan eh. Gets nyo? Kasi lahat naman sabi natin, Church of Jesus Christ. Iba-ibang simbahan na. Pero na kay Lord na yan. Kung ililipat mo lang siya dito, sa overall, sa Universal Church of Jesus Christ, wala namang nadagdag. Lumipat lang. Yung lumipat siya, lilipat din yan. Ganun lang naman yan eh. Kaya, unless maganda ang sistema ng simbahan at cemented na yung relasyon, baka hindi na lumipat. Pero, yung mga umaalis sa isang simbahan, lagi magbibigay mo na kayo ng benefit of the doubt. Baka yan may dalang ibang stronghold. Yeah. Okay. So, nandun pa lang tayo sa sa idea ng, I'm just motivating you na tayo ay mag-disciple, wala pa tayo sa sistema. Ano po? Pinapakita ko pa lang sa inyo yung problema ng easy believism and cheap grace. Okay? At saka yung pananaw ng maraming simbahan ngayon, that Christianity is simply to know the tenets of the church o kaya memorize niya yung
yung tinatawag natin na ano, na tenets of faith o yung statement of faith ng isang simbahan. Kasi bawat church may mga statement of faith siya. Parang ang kaligayahan ng pastor, can you recite the statement of faith natin? Hoy, praise the Lord, amen. Ganun lang siya. Pero sa akin, okay yan. Kasi isasalin mo yan. Pero dapat i-actualize mo yan. At madala mo talaga, maakay mo talaga sa simbahan eventually na matawag mo anak ko sa pananampalataya. Nanganak ko. So, yun po yun. Okay. Sabi nga dito, the ability to affirm right doctrine signifies that we are in the club. Para ka lang nasa Kiwanis kapag kaya mong i-affirm ang isang doktrina. Dallas Willard has dubbed this as a barcode Christianity. Parang ngayon, ganyan ang barcode. Alam niyo ba yung barcode? Yung binabaril sa mga item-item. Pagka binaril mo yon, pasok yung sa system, kung magkano. Pwede ka, tapos bayaran mo, pwede ka nang lumabas. Ngayon daw, parang ang barcode natin, para makalabas ka o para makapunta ka sa langit, basta alam mo yung doktrina, barcode na daw yun. Okay naman yun, pero hindi yun ang satisfaction ni Lord. Ang satisfaction ni Lord, anak kita, manganak ka. Anak kita, manganak ka. Anak kita, maging fruitful ka. Nagbigay ako ng kapital sa'yo, dapat tutubo ako sa'yo. Kahit ngayon sa church natin, magtanong kayo, o ilang taon ka na sa CBC? Diba? May tubo ba si Lord? Kayo po, Sister Fatima, ilang taon ka na sa church? Ito. Dito? May 20 na? 16. Oh, in 16 years. Ilan lang na kayo? Di ba ba? Kayo po, ilang taon? 13. Oh, ilan lang na kayo? Isa. Isa. Sino? Si Sujan. Pero andito pa rin siya. Andito pa. Ikaw, ilan na? Family lang po. Family. Okay, okay yan. Pero dapat yung mga family mo naman, sa kanilang level, sila naman ang mag-aakay. Ikaw naman, meron ka na naman another prospect. Dapat tuloy-tuloy kasi, hindi, ang aking sinasabi, yung tinatawag na multiplication mindset, yung utak mo talaga, you need to multiply. Hindi pwedeng ikaw at ikaw pa rin. Sabi, di ba may parable sa Bible? Yung isa binigyan ng 2, yung isa binigyan ng 5, yung 5 naging 10, yung 2 naging 4, yung isa pa rin. Natuwa ba si Lord? Kaya kung ikaw, 15 years ka na dito, ikaw pa rin, maraming bansot, parang barren, kulang. Ang mangyayari dyan, pag hindi na kayo nanganganak, magiging malungkot kayo. And guys, hahanap na kayo ng ibang kaligayahan. Hindi na si Lord. Kaya yung iba nang ginagawa. Delikado yun. Maghahanap ka ng ibang tao sa labas kasi wala na yung contentment, wala na yung saya mo sa loob ng simbahan. Samantalang dapat doon ka masayang-masaya kasi church ni Jesus Christ yan. Kaya lang, you violated kasi some principles. Meron kang hindi ginagawa. Kasi ang aking paniwala, pag may isang makasalanan nagsisi, libo-libong anghel ang sabi sa Bible. So, same principle. Pag nakaakay ka, may dinidisciple ka, dumalago siya sa pananampalataya. At kontento ka sa iyong spiritual formation. Week after week, nagbabago siya dahil sa pagtuturo mo. Wala kang kasing saya. The Lord will give you the joy na hindi kaya nagbigay ng isang lingkod. Yun. Kaya yung iba, yun, kung ano na lang ginagawa para lang sumaya. Saan sumasali, saan sumasama. Kasi walang, siyempre, ganoon tayo gusto natin ng saya, pero ang problema, hindi natin hinanap kay Lord yung saya. Sa ibang bagay natin, hinanap ang saya. Okay? Yung iba, hinanap ang saya sa instrumento, wala din ang saya. Masaya yan in the meantime. Pero may dulo yan. So sana, eto, balikan po natin. Starting tonight. Okay, sabi ito pa, Michael Wilkins comes at the same issue from a different angle. Kanina, I told you
the name of Dietrich Bonhoeffer. Another person, Michael naman, Wilkins. Pareho rin ang kanyang issue, pero ibang anggulo naman, sabi dito. In his survey of the Christian groups, the survey daw po itong si Michael Wilkins, people will readily identify themselves as Christians, but be quite reluctant to call themselves disciples. Ito pa, pinag-uusap, itong si Michael Wilkins, yung Wilkins hindi ito iniinom, apelyido ito. Nagkaroon siya ng survey at nakita niya sa kanyang survey, ang mga tao, mas madali nilang sabihin na sila ay Kristiyano kaysa sa disciple. Disciple. Okay. Kahit yun, magtanong tayo, Christian ka ba? Oh, yes. Are you a disciple? I'm a Christian. Kasi parang yun ang common notion. Sikat. Yun ang usapin nila. Okay. Pero anong utos? Matthew 28:19. Go and make Christians? Disciples. Si huling-huli agad eh. Hindi mo sabihin, go and make Christians eh. Go and make disciples. Hindi ko sasabing, mali ang salitang Christian. Pero kung ating uugatin, ang salitang Christian, napabigay yan sa panahon ng sa Antioch yata yun, na ang mga mananampalataya ay masyadong lumago at ang mga tao parang byword, parang patutsada, Kristiyano. Yan, parang ganun. Ang salitang Kristiyano ay ibinigay ng mga unbelievers sa mga mananampalataya who follows the Lord. Parang ganun ang idea. Noranyan, Bilmanyan, Christian, ganun po yun. Gets nyo? Pag follower ka ni Bilma, yan, Bilmanyan. Sa panahon na yon, follower ka ni Christ, kaya tawag sa kanya, Christian. So, ibinigay yun dahil sa galit ng mga tao dahil because they follow the Lord so much. Yun ang parang patutsada, parang byword, parang panunukso. Ganun. Kaya nung panahon na yon, yung salitang Kristiyano, mabigat din yan. Mabigat din talaga yan. Kaya lang hindi na ganun. Ngayon, iba na yung notion pag sabing Christian. Si Biason, Christian yun. Si Presidente, ay Christian yun. Puro ganun eh. Pero nasa sabungan, nasa ganito, ganyan. Parang naging identity na lang, pero hilaw na hilaw. So ang ating target, pero sabi dito, ang purpose, ang ibig daw sabihin ng salitang Christian ay what Christ did to you. Ang disciples ay what you did for Christ. Baligtad. Pero pareho namang tama. Kristiyano ako dahil may ginawa si Kristo sa akin. Pero bilang disipulo, ito ginagawa ko sa kanya. Dapat kasi two-way. What God did to you and what you're doing to the Lord. Yun na yun. Kaya nga, hindi tayo natapos sa salvation. We need to bear fruits. Okay? So yun po. Gusto ko maging masaya kayo as you serve the Lord kasi ang kaligayahan talaga ay kapag sumusunod tayo sa utos ng Panginoon. Sabi nga, do not be just hearers, but doers of the word. Ayan, Matthew 28 natin, sumisigaw yung maya. Pero yun talaga ang hindi nagagawa mo. So, yan po. Now, okay, look at this. Ito, sana, ewan ko lang kung magigets nyo to. Importante talagang may libro tayo kasi, bro, dapat maprodusan sila lahat. Okay. Mother, wala ka pang, wala, Tagalog? Wala ka? Meron. Nasaan? Sa bahay. Baka may maboard na ito. Pastor nato yun. Okay. Kasi ang maganda rito, gusto ko kasi organic ang pag-aaral natin. Lahat may libro, lahat may notebook, lahat may highlight. Kasi pag nakikinig ka, tapos nagsusulat ka, mas maraming information na pumapasok. Kasi gumagalaw yung writing, skills, nag-a-analyze ka, ganun po. Okay. Kasi kung wala kayong mga gadgets na susulatan, baka school book lang labas natin dito.
Okay? So yun, next time siguro, if the Lord hindi pa darating. Okay. So sabi dito, look at this. Ewan ko kung gets nyo to. Our problem is that we have made peace with an unbiblical distinction. Ibig sabihin nun, nagkaroon na tayo ng kapayapaan sa unbiblical, yung distinction, yung pagkakakilala, para bang unbiblical, para bang sa atin, parang ganito, hindi ka nagbubunga, parang okay na sa'yo. Unbiblical, nagkaroon ka ng, payapa ka na, panatag ka na, okay lang. Hindi ka na, ilan taon sa CBC, 15 years, ilan na kayo mo? Wala, okay lang naman. Nagkaroon na, hindi na tayo, wala kang passion, wala kang na-convert, wala kang na-akay, wala kang na-persuade. Okay lang. Mas mahalaga, ligtas mo. Pero iniisip ko, ligtas na kaya talaga. Kasi pagka ikaw ay may born na sa iyong Holy Spirit, dapat iba eh. Iba ang galawan. Hindi, mali po pala yung Pastor. Kasi minsan may mga pwede na kami ginagamit na ligtas ka na pero nakakamusunod. Exactly. Kaya nga, medyo questionable eh. Okay, pero pwede ka rin maligtas. Kaya rin nga, parang ka lang nasunugan. Ligtas ka lang, pero lahat ng gamit mo, wala kang correlation, wala kang reward, nakakahiya ka lang. Umalis ka na. Wala ka na. Parang, nasaan ang grace ni Lord? Nasaan yung power of God? Nasaan yung testimony mo? Bakit wala ka na akay kahit isa? What's going on in your life? Remember the great mandate? Pero medyo questionable. Kasi yung binigyan ng dalawa, hindi apat. Okay, sabi Lord, wise and faithful servant. Yung 5, wise and faithful servant. Yung hindi nagdamay, ano sabi? Dalhin ko sa dagat-dagatang amoy. Kasi nahihiya ako. Ako ba talagang Panginoon yan? Mukhang diablo ah. Kasi kung ako, sa akin ka connected, you will be fruitful. I believe may madadala ka. Kasi mga PRO tayo ni Jesus Christ sa mundo. Magliliwanag talaga tayo. Dapat meron talaga tayo ultimate na. Kung baga nagbebenta ka ng lupa, may goal mo naman makabenta. Hindi yung 10 taong ka na sa kay Bilyar, kahit isang, kapag-gabay ka ba ni Bilyar, kung 10 taong ka na sa kanya, hindi ka nakakabenta. Ang usapan nga dyan, daily. Alam niyo yung mga kaibigan ko nasa real estate, araw-araw talaga yan ang goal nila. Isang client a day, para sa loob ng isang buwan, meron silang 30 clients a day. Mag-drop outs man ng 26, meron pa rin silang 4. Mas magaling pa sila sa atin. Tayo, walang ganyan. Wala tayong goal. Yun nga eh, okay na po. Talaga, okay ka na. Hindi ka nakakana, okay ka na. Baog ka, okay lang. Basta punta ko sa namin. Baka hindi langit ang punta mo yan kasi hindi na bago ang perspective mo. Gets niya mga kapatid? Kasi heavenly mindset na nga tayo. Dapat we have the mind of Jesus Christ. Sikapin mo. Hindi pwedeng bahala na. Dapat, huwag nyo lang ipag-pray na kung kalooban. Kalooban talaga. Sabi nila, go! Make disciples! You did not choose me, I chose you to bear fruit. Nakasulat na talaga. Verbatim ha. Nakasulat talaga sa scripture. Eh syempre, pag pinag-usapan ng will of God, dalawa yan. Revealed at saka yung hidden. Yung hidden, yung second coming. Hindi mo talaga alam yun. Pero yung discipleship, klaro. Huwag mo ipag-pray, Lord, kalooban mo mga nakapo. Ay, Diyos ko po. Ano pa? Nakasulat na nga. Talaga, go and make disciples. Nakakahiya Lord. Talaga nakakaya pag alam mo nang inuutos na sa'yo. Ganyan pa. So, yun po mga kapatid. Now, Arten, pwede nga. Yung pataas. Okay, so, nasa na tayo? Look at this. Balikan natin yung balikan yung mga kapatid yung our problem. Gusto ko ma-emphasize o kaya ay mapasok sa puso. Our problema talaga to, is that we have made peace with an unbiblical distinction. Payapa na tayo. Doon sa distinction na hindi naman biblical. Parang hindi ka nanganganak. Hindi yan biblical. Ang gusto ni Lord, maging fruitful talaga tayo.
Alam niyo sa Old Testament, nung nilikha ng Diyos si Adan at Eva, ang utos, go and multiply. Go and multiply. Kalatan niyo ang buong daigdig. Pagdating sa New Testament, ganun pa rin. Go and make disciples. Pero spiritual na. Nung panahon kasi nila Adan at Eva, wala pa talagang tao. So go and multiply. Multiplication pa rin. Sa New Testament, multiplication pa rin, pero spiritual na. Go and make disciples. So, huwag tayong, magkaroon talaga tayo ng problema kapag tayo ay nagkaroon na ng peace doon sa tinatawag nating unbiblical distinction. Delikado yan. Okay, sabi nito, Christian leaders have sent the message that it is all right to be a Christian without being a disciple of Christ. Tingnan niyo yun. Maraming Christian leaders ang nagpapadala ng isang mensahe na okay lang na maging Kristiyano ka kahit hindi ka maging disipulo ni Kristo. Kaya namin natutunan ako sa Parañaque. Lahat ng alagad, dapat may alaga. Galing mo. Galing mo, sabi ko. Yes, yeah? Lahat ng alagad. Hindi ka alagad kung wala kang alaga. Gets nyo? Ganda natin kaming doon, parang mantra, no? Lahat ng alagad, may alaga. Ibig sabihin, dahil nagkakaintindihan, may meron ka talaga. Hindi mo lang binibitbit sarili mo sa simbahan. May inaalagaan ka sa community. Kasi mga fishermen tayo. Okay ba? Maganda nga yun, lahat ng alagad ng business. Inaalagaan ka ba? Wala ba? Okay. Okay yan. So, at least alam mo where you are. Kasi ang pag-solve ng problema, you have to know your reality. Parang ganito yan, may sakit ka. Kung hindi mo alam kung stage ka, mahirap. So you have to know your reality. Tonight, maganda rin yung mag-confess tayo. Aminin natin yung realidad natin. Kasi doon ka gagaling. Mahirap yung nasarap ka ng doktor, ay hindi ka nagsasabi, o ilang buwan na yung hika mo, ubo mo. Hindi ko alam. Ay, ano ba kulay? Hindi ko nakikita eh. May lagnat ka ba? Hindi ko alam eh. Eh paano kita mabibigyan ng reseta kung hindi ka mag-confess ng iyong kalagayan? So, same. Okay. Look at this. Sabi dito, we expect that only a small percentage of Christians will graduate into category of discipleship. Ang sabi dito, inaasahan daw ng libro na to na maliit na porsyento lang ang makakagraduate sa kategorya ng discipleship. Bakit konti lang? Wala naman kasing gumagawa. Alam niyo mga kapatid, ang discipleship ngayon, ito, to be honest with you, bro, ang discipleship ngayon, no, nalin kita sa church, invitation. Dali kita sa church. Dali kita sa church. Attend ka sa church. Pero ang discipleship talaga hindi gano'n. Ang discipleship, uupuan mo siya. At ang target po ay spiritual formation. Huhulmahan mo siya doon sa bahay niya, wherever he is. Tayo ang ating evangelism, ang ating discipleship. Ma-invite mo lang siya sa simbahan. O, Elder George, bahala ka na dyan. O, Brother Ray, bahala ka na dyan. Yun ang discipleship ngayon. Maka-invite. Samantalang, hindi mo dapat iasa dito yun. Ikaw ang kapitbahay, sa iyo may rapport, sa iyo may relasyon, sa iyo panatag. Ikaw, yung relasyon mong yun ang sasamantalahin mo para may pasok mo ang gospel. Kung may dinala ka dito bago, first time niyang nakita. First time din niyang nakita ko. Alam mo ba yung ina-assess din yun ba ito? Samantala kung ikaw na mismo, medyo naka-first base ka na. Gets niyo po? Totoo yan. Kaya nga pa, tingnan niyo sa mga networking. Halimbawa, nakatid ka ng networking, yung pagbebenta ng kung ano-ano. Sinong iniisip mo? Kapitbahay mo agad, pinsan mo, kamag-anak mo. Kasi yung mga naniniwala sa'yo, pumunta ka ba doon sa Caloocan na, sino doon? Sino bibenta ako doon? Kumakatok pa na ako doon, babatuhin na ako doon ng Caloocan. Diba? Scam yan. Pero pag kamag-anak mo, kasama mo sa trabaho, lalo kung mabuti ang yung buhay, mabuti ang yung pakita, magandang ugali mo, lahat ng yan pwedeng makinig sa iyo. Kaya yung ating mga trabaho, marketplace natin yan.
The Bible said, go, and make disciples of all nations. Kaya siya mga kapatid. So, ang tunay na alagad ni Kristo ay may alaga, may baltik. Hindi man. May baltik. Di ba may mga Kristiyan may baltik? Ano? Kaya hindi nakaka-disciple eh. Kasi may baltik, may ugali, Topa. may topa. Ayan. So, sabi nito, naku, maliit na porsyento lang yung magkakagraduate sa category ng discipleship. Sabi rito, we are reaping the results of the false notion that we have sown. Bale, inaanin na natin ang itinanim natin noon. Yung mga maling itinanim noon, inaanin na natin. Halimbawa, itinanim natin dati, tamaran, yan, hindi ka nag-disciple, yan talaga. Hindi ka nang mga. It is broadly being acknowledged today by Christian leaders that we have done a miserable job of making disciples. George Barna and George Gallup, another person, consistently tells us that their polling demonstrates that in terms of moral values and lifestyle choices, there is little distinction between Christian. So sabi nito, si George Gallup tao na naman ito, at saka si George Barna, nagkaroon parang polling, parang poll, parang election, parang siguro survey na sinasabi nila na wala nang diferensya ngayon yung unbelievers at saka believers. Kasi ang kaibahan lang daw dapat natin sa kanila ay tayo mga believers, tayo ay nagdi-disciple. Di ba mga unbelievers, hindi sila nagdi-disciple. Eh kung hindi rin tayo, ano ang diferensya natin? Wala, parehas lang. Ang unbelievers, they go to their church, you go to the church, pareho lang tayo napunta ng mga faith conviction natin, pero we don't produce. Yan po, bro. So, ito ay awareness lang sa ating lahat, mga kapatid. Kaya nga sabi niya dito, dahil dito we are compromised. Meron tayong kinompromiso. We are compromised at the core. Ibig sabihin, matinding-matindi yung kinompromiso natin. Kung hindi talaga tayo nanonood. So, maganda rin na matagal na tayo sa simbahan kung nanganganak. Pero kung matagal na tayo sa simbahan, hindi tayo nanganganak, medyo nakakahiya yun. Ibig sabihin, anong mangyari? Parang negosyo na hindi lumago, hindi dumaan. Kasi alam nyo, nakakatakot kasi pagka hindi kayo nagkaroon ng ganitong mindset, magpapatuloy yung ganyang sistema, magiging brand of Christianity na natin, na hindi tayo na, and we are violating the Lord's mandate. Talagang pagsubayan. Ito pa ha, di ba sabi natin, bro, ang Matthew 28:19, we call it the Great Commission. Tingnan nyo ang aking logic. Kung yan ay Great Commission, pag violate mo yan, nagkasala ka ng great sin, kaya yung tanggapin nyo. Kung ito yung pinakamalaking utos, at yan ang sinuway mo, sumuway ka sa pinakamalaking utos. Tama mali? Logical, no? Sige po. So, hindi pa natin yan masyadong na-gets. Kasi kaya mga ganyan ang kilos natin. Kasi nga, tingin natin, optional eh. So, hindi ka pala naniniwala na ang Matthew 28:19 ay Great Commission. Great, dakilang utos. Yung pagsuway dyan, ang alam natin kasalanan yung pambababae, panlalaki, fornication, sigarilyo, yun ang alam natin kasalanan malalaki. Hindi naman yan great sin eh. Ang Great Commission ay yung utos na make disciples. You know why? Ito logic nila. Pag nagdi-disciple ka, matik na lumalayo ka sa vision. Kasi paano ka maka-disciple? Inaayos mo buhay mo. Hindi ka nag-yoyosi, hindi ka nagmumura. Kasi gusto mong maging light and asin ang sanlibutan. Kapuhunan mo yan eh, to make disciples. Kasi kung sira, wasak ang iyong patotoo, hindi sila makikinig. Hindi rin magiging potential ang iyong paglapit. Kasi tawanan ka lang nila. Turuan mo na sarili mo, nasabihin sa iyo. So, tama si Lord eh, go and make disciples. Hingin ko yun ang sikreto.
kapag nakatuto ka sa making disciples, magbabago ka. Kasi puhunan mo yun eh. Para bang ganito, nagbebenta ka ng lupa, wala kang ng lupa. Nagbebenta ka ng sabon, hindi mo nang ginagamit. Gets niyo mga kapatid? Yes. Kung magbibenta ka ng bago, iulam mo naman. Hindi yung ibibinibenta ko ang sabon na ganito. Iba naman ang gagamitin mo. Wala kang ano dun, wala kang credibility dun. Tama, mali. See? So tingin ko yung salitang making disciple, I think sa wisdom ng Panginoon, sa kanyang talino, yun ang pinakasusi. Dahil pag ikay nagdi-disciple, ito pa, kung magdi-disciple ka, di ba, transmission of knowledge. Unang-una, ikaw dapat nato. O sino lumalago, edi ikaw muna. Yes. Okay, gusto mo siyang linisin dahil sa salita ng Diyos. Sino unang malilinis? Edi ikaw muna. Tama si Lord eh. Bago pa po, ano ba, pumukol ka ng binato kita ng puti. Sino unang madudumihan? Di ba ako? Kasi humawak ako. O, pagpapabutihin kita, sino ang dadaanan ng cleansing agent? Ikaw. Word of God eh. Di ba, napapansin niyo pag nagtuturo kayo, magpipray ka muna, ayaw mo magkasala, kasi mamaya na ako magsisisigaw kasi magpipreach pa ako. Huwag mo akong gagalitin at magpipreach pa ako. Parang gano'n eh. Minsan sabi ko sa kay Sita, yan yung magpipreach pa, makapatulog. Hindi yung nagpapaka, kung lagi ka nagtuturo, nagdi-disciple, nagiging aware ka. Kasi paano ka sasamahan ni Lord sa kung di-disciple mo, kung ikaw mismo madumi ka. Gets nyo? Tama si Lord yung kanyang wisdom. Pero kung wala kang tinuturuan, isip mo laki ka. Tsaka lang. Isip ka, walang burden. Pero kung may inaalagaan ka, dahil alagad ka ni Jesus Christ, maingat ka sa iyong kinabuhi. Tiyak yan. Kasi, halimbawa, magsimba ka, ikaw nga, wala. Kasi, babalik lahat yun sa'yo. Kaya, ang galing ng Panginoon talaga. Pagkatalino ng Panginoon. Huling-huli na tayo. Pero kung wala kang inaalagaan, okay lang, wala ka ng 1 buwan, 3 buwan. Kasi wala kang inaalagaan. Who cares? Basta ako ligtas. Galing ha? Dahil ligtas ka, hindi ka na magsisimba. So, may dinidisciple ka na dapat maging generous ka, ikaw mismo. Magbasa ka ng Bible, ikaw mismo. Ikaw talaga ang unang, double blade yan eh. Pag tinamaan mo, tatamaan ka rin eh. Kaya nga, ayaw ng diablo na, nagbabasa tayo ng Bible. O magdi-disciple. Kasi siyempre, tayo unang. Okay? So, tingin ko ito ang natin. So, hanggang dyan lang muna tayo. Okay, natapos ko yung first page pa lang tayo. Pero sobrang lawak na. Ang tinuturo ko pa lang sa inyo ay motivation ng discipleship. Wala pa tayo sa sistema. Pag-uusapan pa natin yung why 3 and 4. Ano yung tuturo ko sa inyo yung gender specific. Bakit babae, with theology lahat yan. Gusto ko makuha niyo yun. Bakit ang i-disciple ni Sister Fatima ay babae niya. Kasi pag lalaki, iba ang mangyayari. So, ang punto lang, ibigyan ko kayo ng knowledge para at least alam niyo yung gagawin. At alam niyo sa utak niyo kung anong paliwanag, bakit babae sa CBC. Bakit 3, 4, hindi G12. Bakit 3, hindi 1-on-1. Bakit 3, 4, at hindi 10. May paliwanag ang libro. Kung binasa niyo itong libro ito, hindi ko na kayo tuturuan. Kasi nandiyan dyan lahat ang ituturo. Okay. Kaya, bumili na kayo ng ganito. Tingnan niyo naman yung aking Bible. Talagang nagkabasa pa sa akin. Gamit na gamit. Pero marami itong mga board na gina, kahit mga pastor. Parang nagkakaroon ako ng mastery sa libro na ito. So, any questions? O, reflection muna tayo. Anong natutunan? Ikaw muna, kasi tapos na. Ayoko, anong natutunan mo? Natutunan ko po, Pastor, Okay na. parang Back to basic. maano siya, mahirap kasi kung wala kang pag-ibig kay Lord, hindi ka makakapag-disciple. Exact. Kailangan, kung You will talagang mahal mo si Lord, gagawin mo talaga yun. Exact.
Kasi sabi nga, if you love me, you will obey me. Opo. Kaya mo naman di ako ino-obey, hindi mo na ako mahal. Kaya ako naisip ko, mahal ko ba si Lord? Di ba hindi naman ako nagdi-disciple? Kaya Oo, nagtuturo ako. Pero dati na naman silang po Christian. Pero yung talaga yung Discipleship. mismong, opo, wala po talaga. malaking challenge sa discipleship kasi spiritual formation ang target mo. Katoliko, babaguhin mo ng turo mo. Halos sa suntok sa buwan yan. Opo. Mahirap talaga yan. Mahirap talaga yan. Kaya si Lord, pinapahirapan talaga tayo eh. Pag iisipin mo, ang hirap pala. Ang hirap talaga. Kasi, alam niyo yung mga iba dyan, ano ba, mga Kristiyano na, madali talaga. Kasi, ano na sila eh, kapareho na sila natin. Pero kung spiritual formation ang target mo sa isang unbeliever, di ba, magsusugal, o kaya sugat, o kaya ay babaero, o kaya ay yung mahilig mag-inom, o kaya may bisyo. Tapos, ang target mo sa kanya ay spiritual formation. Diyos ko po. Hindi mo ma... Iba. Pwede mo madala sa simbahan yan, pero yung aayusin mo yung mindset, pakatagal. Lalo pag matatanda na. Ay, Narinig ka sa mga makunat na yan sa kunat pa sa elephant na yan. Kaya po pala, Maraming pipigayin na katas. Ay ko! At saka hindi yan buwan ha. Guys, let me tell you, ang pagbabago ng isip ng isang tao, ang pagbabago kasi target mo, spiritual na pagbabago, yung talagang at the end ng iyong project sa tao na yan, magiging follower siya ni Jesus Christ. Yung susuko talaga siya. Babaguhin. Tsaka yung mga doktrina niya, naniniwala na siya sa may Jesus Christ, wala ng Virgin Mary, wala ng Santo Niño, wala ng pamahiin. Kasi wawalisin mo lahat yan. Kaya sabi ko, madali magdala dito. Pero pag uwi niyan, old mindset pa rin yan. Balik pa rin yan sa suga na. Kaya sabi ko sa inyo, pag i-invite sa church, hindi po yan. Ang kailangan nila ay discipleship. yun nga po kasi. Pag dinala po dito, dapat medyo okay na sa inyo. Kasi dito, pwede nakikinig yan. Pero kaganyan lang yan sa'yo. Pero pag uwi niyan, back to mindset. Naalala po namin yung invite po namin dito na mag-asawa. Nagkataon yung message ni Elder Harry about love. Nagkataon na may napakita siya na yung mga sakto yung Ano? Ngayon, yung asawa ko kasi nun, yun yung problema. Pero, Kaya, kaya nangyari, Hindi lang simba. parang Hindi nagsimba. paano natin, so, sabi ko mali talaga. Kailangan talaga. Oo. Kaya hindi na siya nag-church dito. Sabi mo yung matagal sa bahay. malalo. Tsaka ano, ang problema kasi sa preaching, one way, yan ang problem. Pero pagka-apat lang kayo, pag nag-preach kang ganyan, nagtuturo ka sa kanya, pwede agad siyang mag-react. At mababago mo agad siya. Yan ganyan, one way, nabira siya. Paglabas niyan, wala. Kasi hindi siya naka-react. Walang interaction. Kaya nga lagi kong sinasanay mga churches natin, pag tinapos ko mag-preach, small group. Kasi doon pwedeng lumabas yun eh. Pwedeng matulungan siyang ma-realize na So, yun. tapos di wala pang ganun. Wala pang small group. Wala pa. Uwi Wala talaga pa yun. tayo small group. Lalong counterproductive pa, lalong lumayo pa nga siya dahil natamaan siya. Kaya ang kailangan sa mga baguhan talaga, small group talaga. Small group talaga. Kasi diyan may interaction. Di ba, apat lang kayo, babae-babae. Madali magtuturo ka ng Bible. Pag nagturo ka, pwede siya mag pwede mo agad ma-address yung problema. Yung ganyan one way, wala. One way nga eh. Hindi na siya pwede magtanong kasi nag-preach ka. So, uuwi yun, unsaid yun. Wala pa. Hindi mo siya Kulang pa naman. 3 weeks lang yata. Ah, 3 weeks lang. Silang kapatid. Wala tayong yung kanina yung pagkatapos ng message. Walang small group. Small group. isang ano kasi ni, isang remedyo. Isang remedyo na kaya ginagawa ko, mas in-excel ko yung aking Bible preaching for the sake ng school. Bahagi na siya ng aking system. Naniniwala ako pag preach ako one way lang yun. Pero pag nag-small group, ayun na. May community. Iba, mas magandang usapan. Basta naka-post lang sa harapan kung anong pag-uusapan nila.
hindi basketball. Tulong ko na rin yun sa kanila. Okay, tapos ka na siya. Okay. Anong realization mo? Sa akin po, parang hindi lang dapat nakikita sa work. Kailangan mo rin talaga magsalita. Kasi, Oh, yes. hindi pwedeng ikaw lang Discipleship yung is speaking. na hindi pwedeng ikaw lang ang hanggang sa'yo na lang yung nalalaman. Dapat para, yun nga, hindi mahirap pag talaga mag-invite. Sobrang hirap. Mag-invite. Maging oo. Sobrang hirap. So, yun pala ang isa sa technique para makapagtanim ka sa kanya ng Alam nyo, kanya hindi kayo maka-invite. Pero, meron kang isang paraan na maika-transmit mo yung mga natututunan. Ang hindi niya alam, nag-iipon ka na ng seed. Seedling na yun eh. Discipleship seeds ang tawag naman. Kasi sa simula talagang may resistance eh, yung pag-i-invite. At ang pag-i-invite naman, kahit ma-invite mo siya, actually madali na mag-invite. Magpakain ka lang. Kaya may ayuda. Naalala ko tuloy Karating lahat yan. Kung sabi ka, punta ka sa simbahan, may ayuda. 2 kilong bigas. Ano pa yan sa pastor? Kaya lang, nabigay mo yung physical. Pero yung spiritual formation, yung kasi ang mabigat. Kasi ibang churches po, pastor, ganun po ang kanilang System. Yung nagbibigay sila ng pakain. Pakain. Every week, ganun. After ng Pero okay naman yung may pera. Pero mabigat-bigat din yung magiging weekly. Kasi dudumugin ka dun. Kaya iba na simba na lang. Kasi may tanghalian. Actually, ito, naalala ko sa Negros. Nagkaroon kami ng conference sa Negros. Ang ganda-ganda ng simbahan na pinagdapusan namin. Pero nung as I interview yung mga members, kung ilang taon ng simbahan, ganyan, ay ito po parang 3 months pa lang po ito. Pero ang laki ng simbahan nyo. Ay opo kasi ang may-ari po nito ay itong pastor dito mayaman po. Pinagawa niyo po ito. 3 months pa lang po kami dito. Para 1 taon po pinagawa. Okay. Saan si pastor galing? Ano sa isang simbahan? Na-divide kasi. So, dahil may pera siya, nagpagawa siya ng simbahan. Tapos yung mga tao, marami siyang dinala. At ang kanyang motivation, lahat ng sisimba, bawat sisimba, pero head ha, may 500 pesos. Wow. Kaya, Isipin mo 500. Ayos na. umuwing walang Business. Di 50, halimbawa 50 ang unang umatid, di 500. Yung next week, ang dami. Naging 100, tapos 150. Pagkaraan 3 buwan, i-atras yung pastor eh, kasi parami ng parami. Ubus na yung Ubus ang kwarta. Tatanong ko sana. Tapos kayo, bumalik sila sa 20 peraso. Eh kasi ang motivation niya, hindi Hindi naman. hindi pera kanyang motivation sa tao. Eh, pagka ganyan lang, kahit nga si Jesus Christ, mga kapatid, nakita niyo talagang hindi pera. In fact, kapag gumagawa siya ng himala, yung panahon na alas 12 ng tanghali, sa batong kakain, gusto gumawa ng himala. Pero yung sabi mo, maya yung maya pakain siya ng umaga, pakain siya ng merienda, pakain siya ng tanghali, hindi ganon. Although kaya niya. Tapos minsan may sinabi pa kasi, kaya naman kayo sumusunod dahil sa tinapay, butatas. Di ba sinabi ni Jesus yan? Kaya naman kayo sumusunod dahil sa tinapay eh. Siyempre, may laki niya, parang laki ng kanyang bakery. Kasi 5 tinapay at 2 isda, biglang dumami, dami pang natira. Kaya alam na nila na kaya mo kayo sumusunod dahil sa ganyan din sa mga churches. Kaya kung pag-ayuda binigay mo, yan. Kaya lang, madali naman magpakain bro, pero hindi nagkaroon ng spiritual formation na tao. Kasi ang target talaga natin, iba, spiritual talaga. Anong reflection? Ano po sa akin po yung tumatak talaga sa akin. Sinabi niyo po, Pastor, na parang ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Tapos ano naman yung gagawin mo para sa Iyo. Correct. Dapat balanse.
Ganun po talaga. Yung iba kasi puro ano ba, may ginawa si Lord sa akin. Saya-saya ko, worship. Pero, naulot na, nabaliw pa na sa kakalit. Pero ang hinihintay pa na ng Lord, okay, make disciple. Kanina po, Pastor, nung kwento ko lang po Sige. parang hindi po ako mapakali kanina kasi nandun po ako sa Las Piñas mula umaga hanggang ngayon, ng tanghali hanggang ngayon, kasi nagpapa-activate ako sa angkas. Okay. Parang hindi ako mapakali kasi parang naglalaban nga eh. Sabi nga ni Apostol Paul, di ba, naglalaban yung katawan natin. Ngayon sabi ko, parang hindi ko kaya na hindi ko marinig yung sasabihin ni Pastor Jim. Okay. Pinabayaan ko na yung activation. Sabi ko, sunod na lang. Sabi ko, parang mas gusto ko yung pakinggan yung salita ng Diyos kaysa yung... Amen. Sabi ko nga, hindi ko na siguro kailangan itanong to kay Lord na kung kalooban niya ba to. Ganun. Sabi ko nga, wala, grabe naman. Tanong ko pa ba to? Napaka-grade 1 mo naman. Kaya nga, sabi ko, Totoo yan. gusto ko talagang pumunta dito. Tapos, lumalaban din yung isa. Lalaban yan. Kaya nga sabi ko, sige, marami nagsasabi sa akin, pre, minsan lang to. Kasi, ang layo na ng office nito. Sa Kaintana. Nabala na kayo dyan. Kaya nga sabi ko, napaka-bless ko po na narinig ko po kayo. Mga seed yan na talagang dapat marinig natin. Kasi dyan din magbibis ang kilos natin. Kasi kung hindi mo ito narinig, yung kilos mo the same. Yun pa rin ang performance mo kasi hindi ka aware na nasasaktan mo na pala si Lord, ba't hindi pala yung second Great Commission, hindi pala yung basta-basta. Akala natin, worship lang mag-worship tayo. Kaya nga ang mga church nga nakalagay, worship service. Ibig sabihin ng singing, worship, sa oras. Yan kaya hinihingi sa'yo ni Lord. Talaga. Yan ba ang Great Monday? Kasi ang worship is an expression ng iyong pagkilala. And worship can be done every morning sa bahay mo. Okay din naman yung collective worship, pero magbunga ka naman kasi mas masaya mag-worship pag may amay ka. Yun ang aking pananaw. Pero kung hindi ka naman nagbubunga, alam niyo sa Bible, may kwento dyan na dumaan si Lord sa isang puno ng igos na panahon na ng pagbubunga, pero hindi pa rin nagbubunga. Sinumpa niya yun. Natuyo yun on the spot. Kasi hindi siya nagbubunga. So tayo, kamusta? Nagbubunga ba tayo? Dapat magkaroon na tayo ng kamalayan na ito pa rin gusto nila sa atin. Kayo po? Sa akin naman, Bishop, yung discipleship essential yung pinag-usapan. So yung spiritual formation at saka knowledge formation, yung sa knowledge formation para sa akin, hindi ka makapagturo pag kulang kang sa kaalaman, di ba? Exactly. Admit ko sa sarili ko, Bishop, na hindi po ganun yung kaalaman ko tungkol dito. So, sa sarili ko, kailangan ko po talaga ng karagdagang kaalaman para dito sa gawain ito. Para at least, magawa ko sa sarili ko, little by little na, yun nga, makapag-disciple din ako. Okay. I suggest pala na sayang. May dala ko, alam yung Pastor, yung libro natin ng EBT, yung Essential Value to. Yung binibenta ko sa simbahan ngayon, na tigbo 100 pesos. Okay. Meron ka, nakita mo yan? Meron ka? Nakita Ito ko po. Yung tigbo, yung kulay brown. Nakita ko. Napakaganda. Yung nakapost ko doon sa... 100 pesos, ganyang kakapal, 100 pesos. Nabili mo Parang ba? lang, talagang, Nung pumunta, talagang, ang topic doon, Bible, Second Coming, Christ, Holy Spirit, angelology, demonology. Pag naaral mo yun, sis, sapat na sapat para mag-disciple ka. Kasi yun ang mga topics talaga na, sana madala ko next week. Reserve nyo ko yung Oh, Pabili ko 100 pesos lang. Hindi ka manghihinang sa pera. 100, ano ba ngayon? Kape ka lang sa Starbucks mo. Wala namang 100 sa Wala. Starbucks kayo. Kaya hindi ako makapagkape dyan eh. Kasi namamahalan ako maigi.
Kape lang din. Tapos puro sugar naman. Ayun. Hirap po kasi tumabak na wala kang alam. Ay, totoo. Totoo. Kahit barilan, Ano po? kung sundalo ka, punta ka ng Mindanao, hindi ka pwede kung wala kang training. Hindi ka train. Unang puto ka, patay ka na agad. Kasi hindi ka marunong magkasa, hindi ka marunong, dapat talaga. So, importante na meron kayong bala, meron kayong libro na guide ninyo. Ito medyo mahirap. Honestly. Ang dali-dali unawa. Kasi yung binibenta kong libro, una, illustrated. May mga pictures na. Bro, hindi mo pa nakita, no? May mga, nakita na? May mga pictures. Hindi ka maboboring. Tapos, ang letra, pang matanda, 40 ang fonts. Ang lalaki. Nakakatuwa nga eh. Tapos, ang nakalagay doon, illustrated, may mga pictures kasi. And easy to read. Kaya nga alam mo yung may hawak ng mga libro na yan. Sabi niya kasi, sabi ko bro, kasi Christian din sila, Christian organization from the China. Ang hinihingi daw nila sa mga simbahan, donation. Ngayon ang ginawa ko, binigyan ko agad ng 7,000. Binigyan ako ng parami. Kasi parang, siguro na ako eh. Sabi ko, Pinoy ito, alam mo, mababribe ko ito eh. Parang sinuhulan ko siya ng 7,000. Ang dami binigay sa akin, siguro mga 60 peraso. Kasi nagandahan kasi ako. Ganda-ganda. Sabi ko sa mga magdi-disciple, everyone should have this. Pag na-master mo yun, pwede ka na mag-disciple. Topic, demonology, angiology, eschatology, is Holy Spirit, Jesus Christ, bibliology, basic. Napasok siya doon, Pastor? Ha? Naipasok sa ganun kalit na Bible. Hindi ganito kalaki. Ganyan din siya? Ganito kalaki. Akala ko ganun lang. Hindi ganito libro, ganito kalaki. Ganito rin halos kakapal. Grabe. Kaya gusto ko sana, pag-aralin nyo sa bahay, tapos yung ituro mo sa dinidisciple mo, meron ka talagang knowledge na may tatransmit. Kasi nakakatakot talaga magpapakain ka na wala kang ipapakain. Gets niya mga kapatid? Everyone should have, hindi napakamura. Napakamura. Sa ibang simbahan, ginawa kong 150 siya. Ubus pa rin. Pero sa mga CBC, ginawa ko ng 100. Kasi ang hinihingi talaga nung donation, parang 50 pesos ang donation. Pero ginawa ko ng doble. Bigyan niya nga ako ng marami. Eh, totoo na, bigyan ko ng marami. Kasi sabi ko, kailangan to ng church namin. Kasi natandaan talaga ako. Pumunta ka sa alam, padala ko kung kailan kayo pupunta. Saan, Pastor? Pwede rin, padala ko sa'yo. Eh, humingi ka na kung sino may order. Ngayon na agad din. Pa-order. Ngayon na agad. Kahit isang piraso lang, meron kayo sa bahay. Napakaganda. Sir, tayo 10. Kulang yun. Kulang 10. Ito sila, ilan na tayo dito? Parang More than. Ano, sis, ikaw? Kamusta bago ka sa? Ay, reflection muna. Ano po, ang reflection ko is kailangan ng mag-sacrifice in a way na dapat maganda yung testimony natin. Kasi mahirap mag-disciple kung hindi maganda yung testimony natin sa buhay natin. Nabalikan ka nito. Kasi sabi nila, bakit ikaw? Opo, ganun din eh. Balik. So, kailangan. Pwede na ako ngayon. Oh, yes. Oh, Welcome. ano ka na? Pero, although kahit hindi naman maganda yung testimony ko nun, so far meron naman akong bunga. Yung isa existing, yung isa in and out, on and off pala, si sister lang. Tapos, sacrifice, and then yung learnings, kailangan dagdagan pa, hindi pa sapat yung Oh, yes. yung mga natutunan ko kay pagka sa namin, buwan kasi Pero sa area na yan, meron akong exhortation sa inyo. Huwag din kayo matakot kahit kulang ang inyong kaalaman. Kasi kapag may tanong sila na hindi mo alam, yun ang aaralin mo. At ipangako mo na babalikan ko kita. Hindi naman masamang hindi mo sabihin hindi mo alam. Pero alam nila, nagtatry ka. Kasi minsan hindi mo alam ang bato ng tanong. Opo. Hindi mo talaga Silang alam. ano eh.
Kung buti sana kung nakakahon na yan, ito na pag-uusapan natin. Ha? Hindi lang pwede. Hindi yung So, basta mahalaga lang, you are teachable enough, and willing enough, and humble enough. Sasabihin, hindi ko alam yan, pasensya. Pero aarali ko, may sagot po kami. Ayoko mag-upload. Para yun. Balik, tapos next week, ulit tayo. Ganun lang yun. Kasi pagkasabi mo gusto mong malaman ng lahat, hindi ka naman makakapag-disciple. Kasi laging kulang tayo sa totoo. Tsaka kapag ka ikaw ay sa Panginoon, Holy Spirit, tuturuan ka niya ako. Nakasulat din sa Bible, huwag kang matakot, ako magsasalita, through you. Basta buksan mo lang ang bibig mo, ako bahala. Parang, siyempre, siya naman ang talagang teacher natin. Sa aking mga discussion, hindi ako nawawala ng tamang sagot. Parang, kahit hindi ko alam. Parang binibigyan ako, parang tuloy-tuloy siya ang sinasabi nito. Nararanasan niyo ang Holy Spirit once you make disciples. So you don't need to learn everything. You don't need. Ang kailangan lang maging available ka lang. Bahala. Dadaloy lang naman eh. Dadaloy lang. Pero hindi nangangahulugan na bahala na sila, hindi ka naman maaral. Ang trabaho ni Lord, i-remind ka. Eh, paano kung wala kang inaral? Anong i-remind sa'yo? Kasi yun ang logic din. Okay. Okay na Sister Pat. Dito ko sa maging sincere lang tayo sa mga lahat na bigay ni Lord sa atin. Saka meron yung maging passion natin sa bawat Anong natutunan mo yun? Exact. Ano yung bagong natutunan mo? Sa ngayon, kailangan talaga na more knowledge tayo mas mo. Kasi wala tayong may paliwanag pagdating sa kaya kailangan talaga natin Kaya pa ba? Kaya pa? Kaya pa pa mag-aral? Kaya. Kaya pa? Kakabasa pa. Sige. Kayo po, anong natutunan? Sa edad kong ito, Ilan taon na kayo? 68, natutunan ko talagang dapat mag-aaral ng mag-aaral. Kasi kung hindi ko na sa iba, yung misis ko, hindi kaya. Katulad yung puro. Sabi niya, basta ako, mamatay na ako dito na ako mamamatay. Katulik. Katoliko. Nakakandado na pala yan. No? Talagang Nakapako. nagkapako eh. Dapat pala. Anong tawag dyan? Fanatics or sagrado. Sagrado, kandado. Kandado. Kasi yung isang anak ko eh, talagang nililipon sa simbahan. Sa simbahan. Pinagmamalaki din nila yun. Tatay ko, dito ko pare. Ano? Pinsan ko, madre. Ano kayo? Kaya yun para sa akin talagang magbasa pa ako nung magbasa o mag-aaral ako nung mag-aaral para may siserve ko rin sa dapat kong serve sa pamilya ko. Unahin ko muna yung pamilya ko siguro. Yes. Dahil kung mag-ano ko sa iba, wala pa kung sapat na kalaman. 5 years pa lang ako ngayon dito, dinala na ako ng Panginoon dito. Kasi malaking salamat ako na bago ako. Okay, sige. Ano natutunan mo? Pinag-aaralan natin dito sa Ano pa alam mo? Syria. Ay, ito ba si Julia? Hindi ka makapag-discipleship kung wala kang kailangan mo na mag-aral. Kailangan, hindi pwede tumatanda na tayo dito sa display lang tayo. Aray! Tagal na dito, no? Aray! Ang tagal niya na dito. Matanda na tayo. Na 13 years na. Hinahinay. Kasi masakit na sabi mo. Sabi nga yun. Kaya tagal ko na dito, hindi ko matapos-tapos yung EBS. Okay, nakatapos ka na ng EBS. Bumalik-balik ka. Pabalik-balik na. Okay, sige ate. Kaya kailangan siguro simula na lang siguro ngayong gabi. Yun. Kasi lagi na lang ako parang display lang ako dito. Attender ba? Every Sunday. Palamuti nga kaya. Display.
nakasingit. Be a worker of the Lord. Lahat naman tayo ay naatasan. Lahat tayo na. Work talaga. Amen. Yun. Work hard. Ha? Napaganon ka na, oh. Sana all! Madala mo na si Kuya mo. Pero naano ko ako sa sarili. Okay, sige lang. Thank you, brother. Ikaw, sige. Anong matutunan? Yan po yung sa knowledge. Ah. Talagang kailangan natin ang Ah. hindi tayo makakapag-share. Kukulang. Dami ng disciple, oh. Alam niyo, may meron akong patutunan sa inyo. Pag ikaw ay marami ng alam sa Bible, pag marami ka na, hindi ka na rin mapapakali. Yan ang karanasan ko. Parang gusto mo na lang. Hindi kasi, parang ako naglalagablab kasi. Hindi pwedeng wala kang outlet. Para Ano ba, para mapag-share. siyang apoy na hindi, pag hindi ko sinare, ako lang ang masusunog. Parang ganyan ang pakiramdam ko. Sabi nga minsan ng asawa ko, meron ka pa bang ituturo? Kasi okay, lalo nung panahon ng pandemic, naggabi-gabi, may Sabado pa ako. Pero ba, okay. Hindi ko parang sisimula pa ka lang ako, sabi ko. Para tsaka pag meron kang alam, ay hindi ka rin mapakali na hindi mo ituro. Kasi alam mo na kailangan nila yung binigay sa iyo ng Panginoon. Kaya, yan lang ang sikreto, pagka napupuno ka, para bang marami kang pera. Hindi naman pwedeng marami kang, gagamitin mo yun. Enjoy the money, parang gano'n. So, tama yung ano nyo. Dapat kayo natuto. Lalo ka mag-iinit kasi parang karburador na. Nag-iskisa. Talaga ano eh. Para ano pala yan, Pastor? Parang marites lang. Oo, parang ano. Pag marami kang alam na chismis, di ba gusto mong Si Lord na lang ang pag-chismis niya. gusto mo i-share? Alam mo ba yun? Okay. Learning. At si Bunso. Sa akin po yung sabi ko, yung discipleship nga po is about spiritual formation. Yung nagtanong po kayo, nagano po ako sa utak ko na ano po yung pagkakaintindi ko sa spiritual formation. Then, sabi ko, kasi information formation po, sabi, dapat parang naisip ko yung sa mga balita, yung mga nagbibigay sila ng information. Yung, sabi ko kanina, parang ganun din, pero spiritual. Yung iaano niyo po is yung religion ng isang tao. Yung Catholic, yung gano'n. Yung, kahit, sa akin po, kahit Christian, ang hirap din. Kasi meron po mga klase na sa festival na gano'n. Sa Victor. Tapos napapansin ko po, nag-uusap lang po kami, nasisingin po kami. Tapos sinasabi niya po sa akin na, umatin ka sa amin, sabi ko. Ganun lang. Opo, umatin ka sa amin, sabi ko. Ay, may simbahan din kami, sabi ko. Tapos, ano po, sa natutunan ko dito is, yung, dito nga po sinabi, chief grace. From the word itself po is, knowledge transmission. Sabi dito po, lack of knowledge. Doon po, parang naisip ko po, kapag sa school, kung wala kang pinag-aralan, hindi ka marunong magbasa, hindi ka naman umabot ka sa college na hindi ka marunong magbasa. Parang paano mangyayari yan? Kasi yung unang requirement sa pag-aaral is kailangan marunong magbasa, alam mo yung mga letters, yung mga words. Opo, hindi mag-friend nga po. Yun. Parang dito rin, sabi ko kanina is yung kapag yung lahat ng alagad, may alaga, sabi niyo po. Sa akin, ginawa ko po example sa utak ko yung bigas. Para, kasi sa atin po, rice is the most basic needs of humans, diba tayo po. Para kapag nagtatanim ka, hindi naman pwede na wala kang aaninin. So, pero hindi sa lahat ng oras, may aanin ka na maayos. Kasi di ba kapag nagtatanim ko ng bigas, may mga buwan ng palay. Kasi Kapag isuluto na yun. kapag nagtatanim ko ng palay, Na estudyante. may buwan na hindi walang kasi napag-aralan. parang ganun din po sa mga alaga. Hindi lahat. Opo, hindi sa lahat ng oras.
magiging alaga mo sila. Yun nga po yung sinabi niya na mahirap kapag may kambing na nadadala tapos mga hindi na kambing. Yes. Yun, parang hindi po kayo siguro, yun nga po sabi niya, kung sino Medyo kayo, sugal pa nga minsan. Opo. Yung inaalagaan mo pala, kambing pala. Opo. Tapos, yun nga po, hindi po tayo sure kung dadahin agad dito sa church agad. Kasi discipleship po para sa iba, napapansin ko rin po na Invite. invite na, tara punta ka dito. Punta ka. I-invite mo nga siya, pero kinabukasan, wala din siya. Kasi wala namang po tumututok eh. Wala. Tsaka hindi mo naman natutukan na maayos. Kasi, In-invite mo. opo, kasi kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam yung mali sa sarili mo. Tapos punakalan po na ng ibang tao. Parang, ikaw pa yung magiging masama sa kanila. Yung minsan nag-discipleship mo sila, sinasabi niya, nagtutulog siya sa kanya. Parang, makikita mo sa buhay mo yung pagiging, kailangan makikita sa buhay mo yung pagiging Ilalim mo, bunso ah. Kalo ka. Na-elaborate niya. Hindi, sinagot ka na niya. Yan. Okay, buso. Walang copy-paste. Copy-paste na news. So, lang yung ngayon na kasi meron ako matagal pala na yung promotion ko na kapag nag-disciple, kukuha ko doon sa loob ng church, disciple ko. Dito ba na? Sa labas. Labas talaga pala yung akin na. Non-grace ka, non-believe. ganito ba? Let me put that in the proper context. Pwede din mag-disciple tayo sa simbahan para maging discipler sila. Ito, ganito. Wala naman ko sa labas eh. Pero ito, di ba, nasa loob ako ninyo. Ang target ko sa inyo, i-elevate kayo. Gawin mo kayong discipler. Okay? Tuturuan ko kayo para mag-disciple. So, pag naghiwa-hiwalay tayo ngayon, kanya-kanya na tayo ng perspective. Di ba? Pero kayo ang gagalaw doon. So, sa simbahan, pwede tayo mag-disciple ng mga magiging discipler. Kasi sila nga yung mga agent natin sa labas. Kasi sila ang nasa community. So, pag yung lahat ng yan, di ba, may 120 tayo, lahat yan naging disciplers sa labas, ay, puno. Magtigi-tigisa lang yan. 200 plus agad yun. See? Parang, nakaharap talaga sila ng ano. Pero, dinidescribe ko sila na talinagan sa simbahan. Kasi, hindi talaga yun dapat kayo mismo ang mag-alaga sa kanila. Turuan, weekly, kung sakaling ready na umattend, dahil na sa bigger, pero hindi ito yung, hindi, ang primary purpose mo, hindi mo siya madala sa simbahan. Dulo yun. Pero ang mga preliminaries, turuan mo siya ng EBS, 1 and 2 hanggang huling doon. Talagang ikaw ang minister, ikaw ang teacher niya. Tapos, titingnan mo bilang discipler mo kung ready na ba siya sa church worship. Kasi mamaya, dinala mo, walang kaalam-alam, nagugulat sa mga sikawan, sa kantahan. Tinamaan pa ng preaching, tinalo na umatras. Siyempre, ibang preaching sa loob kasi ang expectation ng pastor, malalakas na lahat yan. Samantalang dapat, doon mo sa bahay yan, parang spoon feeding muna eh. Sa bahay kasi siyempre baby. So, talagang tayo dapat. Oo, marami ka, ang tawag doon is, yung gigibain mo kasi, yung stronghold. Isang ba lumaki yan? Katoliko yan, kadalasan katoliko. So, maraming paniniwala yan na dapat mong halkalin. Hindi yan kaya dito ng biglaan. Kasi, hit and miss pa nga eh. Ang kailangan niya, ganito, pero ibinigay mo ganito. Ang tinuro mo, halimbawa, giving. Ang kailangan nito,